Hindi ba nakakatawa? Malakas na sabi ni Beatrice. Sumulyap sa paligid sa pagtitipon. Kung paanong anak na babae ni Giovanni Grande, isa sa mga pinakamayamang tao sa Italia, ay nabawasan na ngayon sa pagiging isang tagapag-alaga. Tumigil ang silid at lahat ng matay napunta kay Elena. Tumakbo ang puso ni Elena sa kanyang dibdib. Ang masalita ni Beatrice ay nakabitin sa hangin na parang isang bigat na napakabigat upang dalhin. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis siya sa mansyon ng kanyang ama, hindi na si Elena isang tahimik na presensya. Bigla siyang naging sentro ng atensyon ng lahat. Napahintong hininga ni Elena sa kanyang lalamunan. Binuksan niya ang kanyang bibig upang tumugon. Ngunit walang mga salitang lumabas. Naramdaman niyang init ng silid na tumataas sa paligid niya. Ang mga mata ng bisita na tumutusok sa kanya tulad ng mga punyal. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Tumayo ang mansyon na parang isang kota. Nakalugay sa isang burol na tinatanaw. Ang malawak ng Mediteraneo. Kumikinang ang marmol. Naharapan nito sa sinag ng araw. At ang malalawak na hardin sa ibaba ay nag-aalok ng isang sulyap sa luho na tumutukoy sa pamilyang Grande. Ngunit matagal nang tumigil si Elena Grande sa pagtingin sa kagandahan ng lahat. Bawat gintong sinulid ng mga kortina, bawat kumikinang na chandelier, bawat perpektong inayos na florera ng mga bulaklak ay nagsilbing paalaala ng hawla na hindi niya makatakas. Sa edad na 27, hindi na bata si Elena. Isang babae na siya. Ngunit sa paningin ng kanyang ama, magiging masunurin niyang anak, siya magpakailanman, na nakatali sa pamana ng pamilyang Grande at sa makapangyarihang impyerno ng pagpapadala na itinayo ni Giovanni. Ang kanyang mga araw ay sumunod sa isang tahimik, mahulaan na gawain. Almusal kasama ang kanyang ama sa Grand Dining Hall. Tahimik at puno ng di binibigkas ng mga inaasahan, mga pulong sa iba't ibang kasamahan, at pinansyal na pinag-usapan ang susunod na hakbang sa negosyo ng Grande. Mga pagtitipon sa lipunan kasamang iba pang piling tao na pamilya, kung saan kailangan niyang ngumiti at tumango. Ginagampanan ang papel ng perpektong anak sa panlabas na mundo. Ngunit sa kanyang puso, siya ay nahirapang huminga. Naglaan siya ng mataon sa pagsubok na huwag pansinin ang pananabik sa loob niya. Ang pagnanasa na tahimik na nag-aapoy, nakatago sa ilalim ng mga layer ng tungkulin. Bilang bunso sa mga anak ni Giovanni Grande, si Elena ay palaging inaalagaan para sa isang bagay, upang kunin ang lugar ng kanyang ama sa mundo ng negosyo. Isang mundo na hindi niya pinili, ngunit isang mundo na inaasahan niyang yakapin. Ang pag-iisip ng pag-upo sa isang boardroom, tinatalakay ang mga kita. Pagsasama-sama, ay nagparamdam sa kanyang tiyan. Gusto niya ng iba pa, isang bagay sa kanya. Gusto niyang magpinta. Ang kanyang ina, ang yumaong si Aurelia Grande, ay isang babae na nauunawaan ang pagnanais ni Elena para sa sining. Bago ang kanyang napapanahong pagkamatay, tinuruan niya si Elena ng mga lihim na paintbrush, kung paano mahuli ang nagbabagong ilaw sa dagat, ang malalim na asul na kulay ng takip silim, ang lambot ng paglubog ng araw. Ito ay isang pagtakas, isang lihim na bahagi ng kaluluwa ni Elena na hindi kailanman tatanggapin ng kanyang ama. At kaya naman, itinago niya ito. Magsisinta siya sa kanyang silid sa gabi, kung saan siya ay nag-sketch ng mga tanawin sa likod ng mga lumang kontrata sa negosyo. Dati siyang nagpinta kapag walang nakakakita. Nakakahanap ng kaaliwan sa gawa ng paglikha. Isang kanlungan mula sa mga inaasahan na nakalulugmok sa kanya tulad ng isang ulap ng bagyo.
Ngunit ang bagyo'y lalong naging mapanipig sa mga nakaraang taon. Sa edad na 27. Umabot na siya sa edad kung saan naubusan na ng pasensya ang kanyang ama. Inaasahan niyang hakbang siya sa isang papel ng pamumuno sa negosyo. Upang manguna, upang bumuo sa pamana ng grande. Ngunit mas pinipilit niya. Mas nararamdaman niyang dumudulas siya palayo. Nalibing sa ilalim ng bigat ang kanyang mga ambisyon para sa kanya. Magbihis ka na, Elena. Tawag sa kanya ni Giovanni mula sa kabilang panig ng pinto. Bumuntong hininga ng malalim si Elena na nakahiga sa kanyang kama habang nakabukas ang isang sketchbook sa harap niya. Opo, Papa. Bulong niya. Maingat na isinara ang sketchbook at ipinasok ito sa kanyang drawer at mahigpit na nilak. Tumayo siya sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang simpleng damit. Ang imahe ng kagandahan at poise. Ito ang gusto ng kanyang ama. Ito ang hinihingi ng lipunan. Sinot niya ang mukha ng masunuring anak na babae. Ang perpektong tagapagmana ng grande. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, mayroong isang bagay na parang paghimagsik, kumukulo lamang sa ilalim ng kanyang balat. Habang bumababa siya, sa grand staircase patungo sa walang kamali-mali na foyer ng mansyon, naramdaman niya ang lamig ng bahay na pumipindot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ito, ang mga mata ng kanyang ama sa kanya. Pinapanood, sinusukat. Handa na ba kayo para sa isa pang araw ng mga responsibilidad, mahal ko? Tanong ni Giovanni nang makarating siya sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang boses ay matatag, kahit na mayroong isang pahiwatig ng isang bagay na mas malambot sa ilalim nito. Tumango si Elena. Nag-aalok ng isang maliit na ngiti. Siyempre naman, Papa. Hindi siya handa. Hindi para sa isang araw ng mga hapunan kasamang mga kasosyo sa negosyo. Mga pulong sa mga kliyente. O walang katapusang oras na ginugol sa mga silid kung saan ang kanyang mga iniisip ay pinipigilan ng mga pangangailangan ng isang mundo na hindi nagmamalasakit sa kanyang hilig. Tanging ang pangalan lamang ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa isa pang maluho na hapunan sa Grande Mansion, naramdaman ni Elena na parang isang manunood siya sa kanyang sariling buhay. Ang tawanan, ang pag-uusap ng mga bisita ay tumutugtog sa paligid niya. Ang kanilang mga pag-uusap ay umiikot sa stock market, pamumuhunan, at ang pinakabagong chismis mula sa mataas na lipunan. Ngumiti siya at tumango kung kinakailangan. Ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay, tulad ng madalas niyang gawin, sa tahimik na kaaliwan ng villa sa tabi ng dagat. Isang villa na hindi pa niya nakikita, ngunit narinig niya tungkol kay Marta Valley, ang byuda na kamakailan ay kumuha sa kanyang bilang isang tagapag-alaga. Ito ay isang trabaho na nagsimula bilang isang tahimik na paghihimagsik laban sa kontrol ng kanyang ama. Maliit ang villa ni Marta kumpara sa Grande Mansion, ngunit ibang bagay ito ng lubusan. Ito ay isang lugar kung saan makahinga si Elena, kung saan makakayang isipin niya ang isang buhay na hindi nakatali sa mga inaasahan. Mabait si Marta kay Elena sa kanilang maikling sulat. Ang babae na buhay ng kanyang sariling buhay. Isang buhay na puno ng pagkawala at sakit. Ngunit isa rin kung saan ginawa niya ang kanyang sariling mga pagpipilian. Hinangaan ni Elena ang kanyang lakas. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Isang pag-asa na marahil sa pamamagitan ng pag-alisa, nakakalunod na pagkakahawak ng mundo ng kanyang ama. Maari niyang mahanap muli ang isang piraso ng kanyang sarili. Habang lumilipas ang gabi, patuloy na lumilipad ang mga iniisip ni Elena. Tinawag ng kanyang boss ang ama ng kanyang pagmumuni-muni. Elena, anong iniisip mo? Tumingin siya.
Ang mahigpit ng mga mata ng kanyang ama ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng sagot. Lamang iniisip ang tungkol sa hinaharap, Papa. Malumani niyang sabi. Pinilit ang isang ngiti. Tinaasan siya ng kilay ni Giovanni. Anong hinaharap? Anong hinaharap? Ang hinaharap kong saan mo susundin ang landas ng aking nilatag para sa'yo? Sana? Lumubog ang puso ni Elena, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang boses. Siyempre naman, Papa. Nang gabing iyon, nakaupo si Elena sa kanyang silid. Tinatanaw mula sa bintana ang mga kumikislap na ilaw ng Cavita del Mar sa ibaba. Ang lungsod ay tila napakalayo sa malamig. Marmol na bulwagan ng kanyang tahanan. Pagod na siya sa pagkukulong sa isang mundo na hindi niya pinili. Ngunit ano pa bang ibang pagpipilian niya? Pumikit siya. Dinig ang mga bulong ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kalayaang kanyang hinahangaday, tila kasing layo ng abutanaw. Ngunit nang muling buksan niya ang kanyang sketchbook, alam niyang kailangang magbago ang isang bagay. Hindi maaring gugulin ang kanyang buhay sa mga anino. Hindi niya maaring hayaan ang kanyang sarili na tukuyin ang pamana ng kanyang ama. Kinabukasan, gumawa ng desisyon si Elena. Tatanggapin niyang trabaho sa villa ni Marta. Iwan niyang lugar na ito, kahit sandali lamang, upang hanapin ang kanyang sarili, upang muling matuklasan ang kanyang sining. Hindi na muling gagampanan ng papel ng masunuring anak na babae. Hindi na muling magpapanggap ng hinaharap na ipininta ng kanyang ama ang kanyang nais. Handa nang humakbang si Elena Grande sa hindi alam. Hindi madali para kay Elena ang desisyon na umalis sa mansyon. Sa loob ng maraming taon, hinubog siya upang maging isang perpektong imahe ng anak na babae na gusto ni Giovanni Grande. Ang magiging matriarch ng kanyang imperyo. Ngunit ang bawat araw na ginugol sa loob ng mga hangganan ng mundong iyon ay parang isa pang sinulid sa lambat na pumigil sa kanya. Hindi niya lubos na maipaliwanag kung paanong isang tahimik, mapagkumbabang villa sa tabi ng dagat ay maaring maging susi sa kanyang kalayaang labis niyang hinahangad. Malayong tahanan ni Marta Valley sa karangyaan ng mansyon ng kanyang ama. Gayunpaman, nag-aalok ito ng isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan. Ang pag-iisip ng isang buhay na walang patuloy ng mga inaasahan ng kanyang ama. Walang nakakalunod ng mga bilog ng mataas na lipunan ay nagparamdam sa kanyang puso ng parehong kilig at takot. Habang nag-iempake siya ng isang maliit na maleta, nakaramdam si Elena ng halo ng pagkabalisa at pag-asa. Iniwan niya ang buhay na alam niya, ang buhay na isinilang siya, nang hindi ito tunay na pinili. Ngunit ngayon, siya ay humahakbang sa isang bagay na bago. Hindi tiyak ngunit nagpapalaya. Nang makarating si Elena sa villa ni Marta Valley, parang pumasok siya sa ibang mundo. Mas maliit ang bahay kaysa sa grande mansyon. Ngunit puno ito ng kagandahan. Ang mga pader na bato ng villa ay pinahina ng edad na nagbibigay sa lugar ng isang buhay na init na agad na nagparamdam kay Elena. Ang malalawak na hardin, bagaman mapagkumbaba kumpara sa lunti ang mga terrace ng Grande Estate, ay umaapos sa mga buhay na kulay. Namumulaklak ng mga rosas, lavender, at ang amoy ng asin na dala ng dagat. Binati siya ni Marta ng isang mahinang ngiti. Ang kanyang mga mainit na mata ay tumingin sa malawak na titig ni Elena, habang pinagmamasdan ng dalaga ang kanyang bagong kapiligiran. Ang byuda ay nasa kanyang huling 40 taon. Isang babae na nakaranas ng pagkawala, ngunit tumanggi na hayaan nitong tukuyin siya. Sa kabila ng kanyang tahimik na lakas, mayroong kahinahunan sa kanyang pag-ugali na nagparamdam kay Elena. Ikaw sa Elena, sabi ni Marta. Iniunat ang isang kamay. Maligayang pagdating. Natutuwa akong nandito ka. Tinanggap ni Elena ang kamay ni Marta. Nagulat sa kung gaano katapatan.
ang pakiramdam ng init ng babae. Salamat sa pagtanggap sa akin. Malumanay na sabi ni Elena, nararamdaman ng isang pakiramdam ng kaluwagan na hindi niya napagtanto na dala niya. Malaking kasiyahan ko, sagot ni Marta na may nakakaalam ng ngiti. May pakiramdam ako na magkakasundo tayo. Ang unang ilang araw sa villa ay isang malabong pag-aayos at pagsanay sa mga gawain sa bahay. Hindi na maaaring maging mas malinaw ang kaibahan sa pagitan ng kanyang dating buhay at ngayon. Nawala ang mga kumot sa seda at mga maluho na piging. Sa halip, meron simpleng pagkain na inihanda ng may pag-iingat. Mga umaga na ginugol sa hardin at mga gabi ng tahimik na pagninilay-nilay. Kasama sa mga tungkulin ni Elena ang paglilinis, pag-aayos, pagtulong kay Marta sa iba't ibang gawain sa paligid ng bahay. Ngunit hindi tulad ng mahigpit na instruktora ng bahay ng kanyang ama. Ang trabaho dito ay nakakatugon sa isang paraan na nagdala sa kanya ng kapayapaan. Walang umaasang siya ay isang tao na hindi siya. Walang patuloy na tumingin sa kanyang balikat, humihiling ng higit pa, nangangailangan ng higit pa. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, natuklasan muli ni Elena ang isang bagay na matagal niya nang inilibing, ang kanyang pagmamahal sa pagpipinta. Sa kanyang ikatlong gabi sa villa, taglakad-lakad si Elena sa maliit na hardin na patungo sa mga bangin na tinanawang dagat. Inilagay niya ang kanyang basket ng labada. Ang kanyang mga matay daakit sa tanawin sa harap niya. Ang malawak na karagatan ng turkesa sa ibaba. Ang mga batuhan na bangin. Ang mainit na sinag ng papalubog na araw na naglalagay ng liwanag sa lahat ng bagay. Umabot siya sa kanyang bag at hinugot ang isang maliit na notebook. Binuksan ito sa isang blanko na pahina. Ang kanyang madaliri ay lumulutang sa ibabaw ng pahina na parang naalala ang isang lumang ritmo. At pagkatapos ng malalim na huminga, nagsimulang mag-sketch. Malayang dumaloy ang mga linya na kinukuha ang mga linya ng mga burol at mga korba ng dagat. Hinila ng hangin ang kanyang buhok at sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam si Elena ng isang pakiramdam na pag-aari. Isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang focus. Nagsimula ka na ulit, sabi ni Aldo, ang tahimik na hardinero na nagtatrabaho sa villa. Tumingin si Elena upang makita siyang nakatayo ilang metro ang layo. Ang kanyang ekspresyon ay banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay mausisa. Si Aldo ay isang lalaki sa kanyang unang 30. Ngunit napansin ni Elena ang kanyang tahimik na presensya sa paligid ng villa. Laging tila kontento siya sa gawain ginagawa niya. Nakakahanap ng kapayapaan sa kanyang mga gawain, sa pag-aalaga sa hardin at pag-aalaga sa mga halaman. Malinaw ang kanyang pagmamahal sa kalikasan sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa lupa at mga bulaklak. Ako? Oo. Hindi ako nagpinta ng matagal, sabi ni Elena. Bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi habang isinasara niya ang notebook, nakakaramdam ng pagiging exposed. Lumapit si Aldo. Ang kanyang tingin ay lumapit sa kanyang sketch. Maganda ito, simpleng sabi niya. Dapat kang magpinta ng higit pa. Tinawag ka ng dagat. Mihina siyang umiti si Elena. Nakakaramdam ng isang pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang mga salita. Lagi ko nang minahal ang dagat, sabi niya. Ngunit, hindi ako pinayagan na ituloy ito. Lumambot ang kanyang boses at sumulip siya pababa. Ang kanyang madaliri ay magaan na dumadaos-dos sa mga pahina ng kanyang notebook. Tumango si Aldo, naunawaan. Minsan, hindi tungkol sa pagbayag, ngunit tungkol sa kung ano yung pipiliing gawin sa iyong buhay. Tahimik niyang sabi.
kung mabubuhay ka para sa iba. Hindi mo mahanap ang iyong sarili. Ngunit kung mabubuhay ka para sa iyo, hayaan niyang manatili ang pag-iisip sa hangin. Tiningnan ni Elena ang kanyang tingin. Merong isang bagay na gumalaw ng malalim sa loob niya. Simple ang mga salita ni Aldo, ngunit may dala itong bigat. Bigat na matagal niya nang dinadala. Habang lumilipas ang mga linggo, nanirahan si Elena sa kanyang bagong buhay. Nagpinta siya sa bawat pagkakataon na kaya niya. Nag-sketch ng mga bangin, ng karagatan, ng mga bulaklak sa hardin ni Marta. Tila bumukas ang mundo sa harap niya, tulad ng isang aklat ng mga posibilidad na nakalimutan niyang umiral. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay hindi nilalayong magtagal magpakailanman. Isang hapon, habang tinatapos ni Elena ang isang pintura sa maliit na studio na itinayo ni Marta para sa kanya, bumukas ang pinto ng may pag-uungol. Pumasok si Beatriz, ang anak ni Marta. Ang kanyang presensya ay kasing utos nito at hindi ka nais-nais. Matangkad si Beatriz, takamamangha at sanay sa mga magagandang bagay sa buhay. Kahit na siya ay sapat na magalang, naramdaman ni Elena ang kanyang paghamak. Si Beatriz, na may maliwanag na kulay gintong buhok at matatalim na asul na mga mata, ay tila tumingin sa ibaba kay Elena, ang simpleng tagapag-alaga. Nakikita kong nagpipinta ka. Komento ni Beatriz na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gaano ka kaakit-akit? Hindi agad tumugon si Elena. Hindi sigurado sa tono ni Beatriz. Oo, lagi ko itong nagustuhan, sabi niya. Pinapanatili ang kanyang boses na neutral. Tinaasan siya ng kilay ni Beatriz. Hindi kita itinuturing na isang artista. Ngunit ipagpapalagay ko na iyon ang nangyayari kapag lumayo ka sa iyong mayamang buhay, hindi ba? Nalilibang ka sa mga bagay tulad ng pintura. Merong isang lamig sa mga salita ni Beatriz. Isang matalim na gilid na naramdaman ni Elena ngunit hindi lubos na maintindihan. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng komento ni Beatriz ay mabigat sa tensyon. Naramdaman ni Elena ang inggit at paghamak ni Beatriz na nanatili sa hangin sa tuwing magkakasalubong sila. Tila sinadya ng batang babae na maliitin si Elena sa bawat pagkakataon, kahit na sinusubukan niyang baliwalain ito ni Elena. Ngunit mayroong isang bagay na hindi mapakali sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Beatriz. Ang banayad ng mga insulto na palaging nakatago sa pagiging magalang. Ito ay isang paalaala sa buhay na iniwan ni Elena. Ang mundo ng kayamanan, katayuan, at mga inaasahan. Nagpatuloy sa pagpipinta sa Elena, kahit na naramdaman niya ang bigat ng panghuhusga ni Beatriz na pumindot sa kanya. Nagsisimula niya ng tanungin ang kanyang desisyon na manatili sa villa ni Marta. Talaga bang malaya siya? O pinalitan niya lang ang isang bilangguan para sa isa pa? Isang gabi, habang naglalakad-lakad si Elena sa mga bangin muli, nawala sa pag-iisip. Sumama sa kanya si Aldo, tahimik na naglalakad sa tabi niya. Anong nasa isip mo? Tahimik niyang tanong. Ang kanyang boses ay dala sa kabila ng malambot na tunog ng mga alon sa ibaba. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga iniisip ay maulap. Hindi ko na alam. Amin niya. Hindi ito kasing simple ng inaakala ko. Tumango si Aldo. Ang kanyang tingin ay lumipat patungo sa abot-tanaw. Hindi kailanman madali ang kalayaan. Ngunit palaging sulit itong ipaglaban. Ang mga araw pagkatapos ng gala ay isang malabong paggalito at kawalan ng katiyakan. Hindi na maaring baliwalain ni Elena ang tensyon na tumataas sa villa o ang mga bulong na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang banayad ng mga pagtataray ni Beatriz ay lumala sa hayag na pangungutya, lalo na kapag kasama nilang iba.
Ngunit hindi hanggang sa gabi ng isa pang pagtitipon sa lipunan nang buong bigat ng nakaraan ni Elena ay bumagsak sa kanya. Ginanap ang gala sa isang kalapit na estate, isang grand home na tinatanaw ang dagat, kung saan magtitipon ng sosyal na piling tao ng Cavite del Mar upang pag-usapan ng negosyo, sining at chismis. Nakatanggap si Marta ng isang imbitasyon at iginiit ni Beatrice na dumalo. Sabik na ipakita ang kanyang mga koneksyon at makihalubilo sa tamang mga tao. Si Elena, ayaw ngunit sumuko, ay sumang-ayon na samahan sila bilang tagapag-alaga ni Marta. Isang hindi sinabing ngunit malinaw na papel. Napuno ang marangyang ballroom ng villa ng mga kumikinang ng chandelier at mga figure na nakasuot ng sutla na nakipag-usap ng walang kabuluhan. Si Elena, kahit na nakasuot pa rin ng isang mapagkumbabang itim na damit na pinili ni Marta para sa kanya, ay nakaramdam ng pagiging wala sa lugar sa gitna ng karangyaan ng kaganapan. Sinubukan niyang mawala sa background, ngunit saan maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Nag-aalok ng mga inumin, inaayos ang mga kandila, at tahimik na pinagmamasdan ng mga bisita habang sila'y gumagalaw. Ngunit may iba pang plano si Beatrice. Habang lumilipas ang gabi, nakita ni Beatrice ang kanyang pagkakataon na atakihin. Nakita niya si Elena na nakatayo sa tabi ng buffet table. Ang kanyang mga daliri ay kinakabahan na inayos ang kanyang damit habang pinagmamasdan niyang tawanan at pag-uusap na pumuno sa silid. Sa isang mapanuksong ngiti, lumapit si Beatrice. Ang kanyang boses ay matalim. "Hindi ba nakakatawa?" Malakas na sabi ni Beatrice, sumulyap sa paligid sa pagtitipon. Kung paano ang anak na babae ni Giovanni Grande, isa sa mga pinakamayamang tao sa Italia, ay nabawasan na ngayon sa pagiging isang tagapag-alaga. Tumigil ang silid at lahat ng mata ay napunta kay Elena. Tumakbo ang puso ni Elena sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Beatrice ay nakabitin sa hangin na parang isang bigat na napakabigat upang dalhin. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis siya sa mansyon ng kanyang ama, hindi na si Elena isang tahimik na presensya. Bigla siyang naging sentro ng atensyon ng lahat. Napahinto ang hininga ni Elena sa kanyang lalamunan. Binuksan niya ang kanyang bibig upang tumugon, ngunit walang mga salitang lumabas. Naramdaman niya ang init ng silina tumataas sa paligid niya. Ang mga mata ng mga bisita na tumutusok sa kanya tulad ng mga punyal. "Beatrice." Ang boses ni Marta ang pumutol sa tensyon, ngunit huli na. Ngunit nang matagumpay si Beatrice, mabilis na sumulyap sa kanyang ina, na ang mukha'y maputla at nagulat. "Bakit itinago mo ito, Elena?" Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tumutulo sa panunuya. "Ikaw ang anak na babae ni Giovanni Grande, isang babae ng kapangyarihan at kayamanan. Anong ginagawa ng isang tulad mo dito? Nagpapanggap na isa sa amin?" Namulang mga pisngi ni Elena. Nakatayo siyang nagyelo. Ang kanyang mga iniisip ay nagulo. Naramdaman niyang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ama na bumagsak muli sa kanya. Sinubukan niyang napakahirap na iwanan ang buhay na iyon. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong ito, tila imposible na makatakas sa anino ng pangalan ng kanyang pamilya. Si Marta, ang kanyang boses ngayon ay nanginginig, ay humakbang pasulong upang ipagtanggol si Elena. "Sapat na iyon, Beatrice." Matatag niyang sabi. "Hindi ganitong pag-uugali natin sa bahay na ito." Ngunit nagawa ng pinsala. Nagbulungan ang mabisita sa kanilang sarili. Ang mga bulungay kumakalat na parang apoy. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Giovanni Grande, na dating isang kalasat, ay naging espada na ngayon na tinuturo ng direkta kay Elena. Naramdaman niyang bigat ng kanilang mga titig sa kanya. Hinusgahan, pinaghihiwalay-hiwalay ang bawat galaw niya.
Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng ballroom at pumasok ang isang pamilyar na figura. Ang matayog na presensya ni Giovanni Grandi. Ang kanyang malamig na titigay dumaan sa silid. At nang mapunta ang kanyang mga mata kay Elena, tumigas ang kanyang ekspresyon. Sapat na ito. Ang matalim na boses ni Giovanni ay umalingangaw sa buong silid. Tumigil ang mga bulong at lahat ng matay napunta sa kanya. Sa Elena, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Ay nakatingin sa mga mata ng kanyang ama. Alam niyang darating ang sandaling ito. Alam niyang darating siya upang bawiin siya. Upang ibalik siya sa buhay na sinubukan niyang makatakas. Ngunit kahit na alam niyang hindi maiwasan ito ay hindi ito nagiging madali. Lumipat ang tingin ni Giovanni kay Beatrice na bahagyang umatras. Hindi sigurado kung anong gagawin. Ikaw, sabi ni Giovanni. Tinutugunan si Beatrice ng isang mapanlait na tingin. Dapat mong matutunang itikom ang iyong bibig. Si Beatrice, nagulat sa lason sa kanyang boses, ay tumango ng maamo. Pagkatapos ay ibinaling ni Giovanni ang kanyang buong atensyon kay Elena. Babalik ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Sapat ng katangahan na ito. Panahon na para maunawaan mo ang iyong lugar sa mundong ito. Nararamdaman ni Elena na parang nagsasara ang dingding sa kanya. Ang nakakalunod na bigat ng mga inaasahan ng kanyang ama. Ang mga parehong pinaghirapan niyang makatakas ay muling nasa kanya. Ngunit ngayon, habang pinapanood ang lahat, mas nakulong pa siya kaysa dati. Papa, pakiusap. Nanginginig ang boses ni Elena habang nagsasalita siya. Lumapit siya sa kanya, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay kumulong. Ayoko nang bumalik sa iyo. Ginawa ko ng aking desisyon. Nanigas ang mga mata ni Giovanni. Lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Ang iyong desisyon? Nangiinsulto niyang sabi. Anong desisyon na yun? Sa tingin mo ay maaari mong talikuran ang pamana na aking itinayo? At sa tingin mo ay maaari mong talikuran ang lahat ng ibinigay ko sa iyo? Ayoko ng buhay na ito, Papa. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay lumalakas, mas tiyak sa bawat salita. Ayoko maging bahagi ng iyong negosyo. Hindi ko kailanman hiniling ang alinman dito. Gusto kong mabuhay para sa aking sarili. Gawin ang isang bagay na mahal ko. Nabuhay ako sa iyong anino, sa buong buhay ko. Namula ang mukha ni Giovanni sa galit. Paano mo ako napagsasalitaan ng ganyan sa harap ng mga taong ito? Bulong niya, ngunit tumayo sa Elena. Tahimik sa silid. Ang tensyon ay napakalapot na halos nakakalunod. Nararamdaman niya ang bawat mata sa silid niya. Ang ilan ay may pagkamangha. Ang iba ay may panghuhusga. Ngunit hindi na nagmamalasakit si Elena. Naglaan siya ng mataon sa pamumuhay para sa mga pangarap ng kanyang ama. Ngunit ngayon, sa wakas, handa na siyang mabuhay para sa sarili niya. Hayaan mo akong pumunta, Papa, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Hindi na akong iyong puppet. Hindi na ako magiging bahagi ng iyong laro. Ang katahimikan na sumunod ay parang isang walang hanggan. Nagdikit ang panga ni Giovanni. At sandali, naisip ni Elena na maring hampasin siya nito kung saan siya nakatayo. Ngunit pagkatapos, sa isang nagyayalong hininga, tumalikod siya at lumabas ng silid. Lumakad si Marta sa tabi ni Elena. Ang kanyang kamay palumanay na nakapatong sa kanyang balikat. Ginawa mo ang tamang bagay, Elena. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Si Beatrice.
na pinaproseso pa rin ang mga pangyayari, ay lumapit ng nag-aalangan. Ako, hindi ko alam. Bulong niya. Lumambot ang kanyang tono at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elena ang kahinaan sa likod ng kanyang pagmamataas. Akala ko tumatakbo ka lang. Ngunit ngayon nakikita ko na tumatakbo ka patungo sa isang bagay. Ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng desisyon ni Elena ay isang gulo ng mga emosyon. Ginugol niyang unang ilang araw sa tahimik na pagninilay. Nakipagbuno sa laki ng kanyang pinili. Ang buhay na iniwan niya ay malawak at mabigat. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa maliit, maginhawang villa sa tabi ng dagat, nakaramdam si Elena ng pagiging mas magaan. Ipinagpalit niyang nakakalunod na mundo ng luho at mga inasahan para sa isang mas simple, mas tunay na buhay. Isang buhay na lubos niyang maihulma. Ang tahanan ni Marta, na dating isang kanlungan mula sa kaguluhan ng kanyang pamilya, ay naging espasyo kung saan sa wakas ay makakahinga si Elena. Nahanap niyang kaaliwan sa kalmado na ritmo na pang-araw-araw na buhay. Pag-aalaga sa hardin, pagtulong kay Marta sa maliit na gawain, at pinakamahalaga, muling natuklasan ang kanyang pagmamahal sa pagpipinta. Ang mga tanawin sa baybayin na pamilyar at gayon pamanay bago sa kanilang lalim ng kahulugan ay naging kanyang mga paksa. Pininta ni Elena ang mga bangin, ang dagat at ang langit. Ang bawat pag-agos ng brush ay nagdadala ng isang pakiramdam ng kalayaan na hindi pa niya naranasan. Ang kanyang magawa, bagaman hilaw pa rin at hindi pa tapos, ay nagsimulang makuha ang atensyon mula sa mga lokal na gallery. Hindi kailanman nangarap si Elena na ipakita ang kanyang sining sa mundo. Ngunit ngayon, tila ito na lamang ang landas pasulong. Gayunpaman, sa bawat pag-agos ng brush, mayroong isang paalala na ang kanyang paglalakbay ay hindi walang sakripisyo. Pinutol niyang maugnayan sa kanyang ama. Pinutol ang buhay niya na plinano niya para sa kanya. Ang kanyang kawalan, kahit na isang ginhawa, ay nag-iwan ng isang walang laman na espasyo sa kanyang puso. Isang espasyo na tumutugtog sa mga paalaala ng kanyang pagkabata. Ng isang pagmamahal na laging nakakalunod. Hindi kailanman nagpapalaya. Hindi na muling nakipag-ugnayan si Giovanni matapos ang kanilang pagtatalo sa gala. At hindi na rin siya hinanap ni Elena. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. At bahagi niya ang nagtaka kung magkakaintindihan pa talaga sila. Ngunit hindi lahat kalmado ay kapayapaan ang buhay sa villa. Paminsan-minsan ay naantalang tahimik ng mga araw sa pagdating ng mga hindi naasahang bisita. Si Beatrice, na patuloy na humahawak sa kanyang ambisyon, ay mas madalas na dumalaw. Ngunit napansin ni Elena ang pagbabago sa kanya. Ang matatalim na gilid ng kanyang inggit ay ngayon ay lumambot. Ang mga mapang-uyam na komento ay naging maingat sa pag-uusap. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Elena sa hardin, lumapit sa kanya si Beatrice. Ang kanyang mga kamay ay kinakabahan na magkahawak sa harap niya. Nag-atubili siya bago magsalita. Gusto ko lang humingi ng tawad. Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay mas tahimik kaysa karaniwan. Para sa sinabi ko sa gala, hindi ko naintindihan. Akala ko tumakbo ka lang, palayo sa lahat. Tumigil si Elena. Pinupunasan ng kanyang makamay sa kanyang apron bago humarap kay Beatrice. Mayroong isang hilaw sa kanyang mga mata ngayon. Isang kahinaan na hindi pa rin niya nakikita dati. Tama ka, isang bagay. Patuloy ni Beatrice, ang kanyang boses ay tumatag. Hinabol ko ang mamaling bagay. Akala kong kayamanan at katayuan ay magdadala sa akin ng kaligayahan. Ngunit ngayon nakikita ko na hindi sapat iyon. Pinagmasdan ni Elena si Beatrice ng ilang sandali. Minsan ay kanyang karibal, isang babaeng naghumaling sa mga anyo
at kapangyarihan. Ngunit ngayon, mayroong isang mapakumbaba sa kanyang mga salita na hindi naasahan ni Elena. Hindi madali. Malumanin na sabi ni Elena upang bitawan ang bagay na sa tingin mo ay gusto mo. Ngunit ito lamang ang paraan upang mahanap ang tunay mong kailangan. Tumango si Beatrice. Ang kanyang tingin ay lumipat patungo sa dagat, kung saan ang araw ay lumubog ng mababa sa abot-tanaw. Siguro makikita mo ng aking sariling landas balang araw. Bulong niya. Higit pa sa kanyang sarili kaysa kay Elena. Ngunit sa ngayon, sinusubukan ko lang malaman ito. Habang ang araw ay naging mga linggo, ang sining ni Elena ay patuloy na umunlad. Sinimulan niyang ipakita ang kanyang magawa sa mga lokal na gallery. At sa hindi kalaunan, ang kanyang mga pintura, bawat isa'y nakukuha ang magspang na kagandahan ng baybayin, ay nagsimulang maakit ng mga tagasunod. Dahan-dahang kumalat ang pangalan na Elena sa komunidad ng sining. Kaya't hindi niya hinahangad ang katanyagan o kapalaran. Ginagawa niya lamang ang kanyang mahal. Lumilika ng sining na tumutugma sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang umuwi si Elena mula sa isa pang art show, nakatanggap siya ng isang liham. Isa na kanyang ikinakatakot at inaasahan. Mula ito sa kanyang ama. Sumulat si Giovanni sa kanya, taga-alok ng isang sangay ng uliba. Bagaman ang kanyang mga salita ay formal na gaya ng dati. Mahal kong Elena, matagal na panahon na mula noong huli tayo nag-usap at nagkaroon ako ng oras upang pag-isipan ng mga pinili nating pareho. Naiintindihan ko ngayon na maring masyadong mapilit ako sa pagbagay sa iyong kinabukasan. Sa aking puso, gusto ko lamang ang pinakamabuti para sa iyo. Ngunit nakikita ko ngayon na bulag ako sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Maring hindi ko lubos na maunawaan ang iyong desisyon na iwanan ang lahat. Ngunit iginagalang ko ito, ang iyong sining. Narinig ko ay nakakuha ng atensyon. Hindi ka na ang batang babae na nakilala ko noon, ngunit isang babae ng paniniwala. Maaring hindi ako sumasang-ayon sa iyong mga pinili, ngunit tinatanggap ko ng mga ito. Kung sakaling handa ka nang bumalik sa bahay, malaman mong laging meron kang lugar sa pamilya. Itong naisa na ng iyong ina. Sa iyo palagi, Giovanni Grande. Tinitigan ni Elena ang sulat. Nanginginig ang kanyang madaliri habang binabasa niya ng paulit-ulit ang mga salita. Walang galit sa tono ni Giovanni, tanging pagsuko at isang pahiwatig ng kalungkutan. Ang mapadres sa pagitan nila ay hindi gumuho, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Elena na nakagawa siya ng kapayapaan sa kanyang nakaraan. Maingat niyang inilagay ang sulat sa mesa at lumakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang dagat. Ang ilang ilaw ng gabi ay sumasailalim sa mga alon na naglalagay ng isang mainit na sinag sa mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena na ang kanyang desisyon na umalis ang pinakamahirap, ngunit ang pinakamalaya na magawa niya. Kinabukasan, habang naghanda si Elena para sa isa pang exhibition, nakatanggap siya ng pagbisita mula kay Aldo, ang tahimik na hardinero na naging isang palagi sa kanyang buhay mula noong kanyang pagdating. Palagi niyang hinihikayat siya na yakapin ang kanyang sining upang magtiwala sa kanyang sariling paningin. At ngayon, nakatayo siya sa harap niya na may isang mahinang ngiti. Siyang unang tao na kilala, ang artista na naging siya. Nagawa mo na ito, sabi ni Aldo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tunay mong nahanap ang iyong sarili. Ngumiti si Elena. Ang bigat ng lahat ng kanyang ipinaglaban ay bumaba mula sa kanyang mga balikat. Meron ako. Pagsang-ayon niya. At sa tingin ko handa na akong mabuhay para sa akin. Ngumiti si Aldo.
Ang kanyang mga matay sumasailalim sa isang tahimik na pag-unawa. Palagi mo nang taglay ito, Elena. Tumagal lamang upang makita mo ito. Patuloy na lumago ang tagumpay ni Elena. At habang lumilipas ang mga taon, ang kanyang mga pinturay nakahanap ng kanilang daan sa mga gallery sa buong Italia. Binuksan niya ang kanyang sariling malit na gallery sa tabi ng dagat, kung saan dumating ang mga bisita mula sa buong mundo upang makita ang kanyang mga gawa. At isang araw, nang dumalaw si Beatrice sa kanya, tinitigan ni Elena ang tubig, pinapanood ang paglubog ng parehong araw sa abot tanaw. Akala ko dati, ang kaligayahan ay tungkol sa kung anong inaasahan ng iba sa akin. Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay mapagmuni-muni. Ngunit ngayon, sa tingin ko naiintindihan ko na nagmumula ang kaligayahan mula sa loob. Tumango si Elena, isang ngitiang humihila sa kanyang mga labi. Oo, ito ay. At kung minsan, ang pinakamahirap na bagay ay ang pagpili nito. Sa huli, itinayo ni Elena ang grande, ang kanyang sariling pamana. Hindi ng kayamanan o kapangyarihan, ngunit ng sining at kalayaan. Nahanap niya ang kanyang lugar sa mundo, hindi bilang anak na babae ni Giovanni Grande, ngunit bilang isang artista, isang babae na naglakas loob na sundin ang kanyang sariling landas. At sa kalayaang iyon, natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Sarang Heblag. Ang sabi niya, praying more blessings and good moral lesson stories to come. Thank you. Maraming salamat din po sa pakikinig sa aming kwentong pag-ibig. God bless po, Sarah Heblag. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.